Magandang tanghali sa inyong lahat! Nagbabalik po, Mima Alicia nyo! Nako! Ang lalim na po ng girian! Lumalalim na po ang bakbakan! Hindi kasi ganito mga minamahal. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ano yung sabi ni Sara Duterte noong August 7? Ito, di ba, nagngangawa. Nagngangawa si Bibi. So, ang sabi niya, Vice President Sara, binatikos ang pamahalaan. Filipinos deserve better. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Filipinos deserve better. I agree. Tama nga naman, Filipino deserve better, pero hindi sa pamumuno ninyo. Yes, agree ako guys. Sa totoo lang lahat tayo agree sa sinabi ni Sara na Filipinos deserve better, pero hindi sa'yo. Bakit? Ano nga ba yung nagawa mo para sa Pilipino? Ha? Ano yung nagawa mo para sa Pilipino? Ang mangulimbat ng pera ng taong bayan? Deserve ba yun ng Filipino? Deserve ba ng Filipino na kampiyan mo ang isang fugitive? Deserve ba ng mamamayang Pilipino ang pananahimik mo sa West Philippine Sea? Deserve ba ng mamamayang Pilipino ang pananahimik mo sa AJK ng ama mo? Ha? Deserve ba ng mamamayang Pilipino habang binabagyo tayo nandoon ka nanonood sa concert? We deserve a better, pero hindi sa'yo. Ano kay Pulong? Na merong issue sa 51 billion? Kay Baste na underachiever, tapos di umano mamamatay tao pa. We deserve a better, pero hindi sa inyo. Hindi kasi ganito guys. Kung gusto mo lang din naman na magkaroon ng magandang paglalagyan ang bansang Pilipinas, then get out! Get out! We don't need you, get out! You are a piece of shit dito sa ating administrasyon. Deadweight ka! Get out! We deserve a better, pero hindi sa'yo. Alam nyo, itong kanilang mga galawan, guys, napaka-desperado na. Napaka-desperado to the point na para ma-survive nila ang political relevance nila ay magnanakaw na naman sila ng isang branding. Ninakaw nyo na nga yung PDP kay Coco, pati ba naman yung tradisyon na opposition na pangalan, nanakawin nyo pa din? Magna. Just to be relevant, kailangan magpasikat? Alam mo, Sara, ang galing mo lang sa salita. Napakagaling mo lang sa mga matatamis na salita, pero bobo ka. Wala kang alam. Puro ka lang awa dahil sa budget. Budget lang ba yung pinunta mo dyan? Ha? Budget lang ba yung naging dahilan para ikaw ay gusto mong umupo sa posisyon dahil mayroong budget? Yan lang ba yung tawag dito? Yan lang ba yung naging reason mo kung bakit gusto mong tumakbo dahil sa budget? We deserve a better. We deserve a better. So, ang inakalatan ni Sara Duterte, kung, di ba, inakalatan ni Sara Duterte na kung bumatiko siya sa ating administrasyon, madaming kakampi sa kanya. Madami ang sisimpatya sa kanya. Yun ata yung ina-expect niya. Napapabor sa kanya, lahat.
Kasi kahit papano, yung mga kakamping may galit din yan sa administrasyon, diba? Hindi naman lahat. Yung mga kongresista, kahit papano, pag magsalita siya, siya yung magiging boses. Kasi iniisip niya na parang ginigipit ang mga nasa kamara. Kaya nga, standing opposition na siya ngayon, diba? So, ine-expect niya na kapag nagsalita siya, papabor sa kanya. Yan yung expect niya na kapag nagsalita siya, papabor sa kanya. Pero guys, iba po yung nangyari. Imbis na kampiyan siya, ang nangyari, binaon pa siya ng ibang mga mambabatas. Hindi nakakuha ng suporta, mga minamahal. Mantakin mo, ikaw na yung nagbatikos, ikaw pa yung nabatikos. Binatikos mo ang pamahalaan, pero yung ending, ikaw din yung binatikos. Bakit? Ang daming bumatikos sa kanya. Ang galing niya daw sa salita. Makulay daw siya magsalita. Pero ang ginagawa lang naman daw niya ay puro picture taking. O, hindi sa akin nanggaling yan. Nanggaling po yan sa isang representative din. Kahit nga din yung yung Makabayan Black, tinira din itong si Inday. Oo. Umaagree na Filipino deserve better. Umaagree sila sa sinabi ni Sara Duterte. Kahit nga din naman ako, we deserve a better. Kahit nga ako, umaagree sa sinabi niya. Pero yung siya, yung magiging dahilan para magkaroon tayo ng better? Eh? Nagbibiro ka ba? Diba mga minamahal? Nagbibiro ka ba? Niloloko mo ba kami? Nantatarantado ka ba? So, imbes na pawiin yung luha ni Inday, ang nangyari, mas maluluha pa siya. At by the way, mga minamahal, by the way, nagsalita na rin po ang presidente. Meron pong patutsyada kay Inday. Talagang binaon din ni PBBM itong si Inday sa simpleng banat. Pero yung banat na ito, tagos sa heart. Tagos sa bone, mga minamahal. Ito kasi yon. So, bago tayo dumako dyan, meron akong ipapalabas sa inyo na video. Na kung saan nagsalita yung iilang mga mambabatas as well as the president. Sige, panoodin natin to, mga minamahal. Para naman ng kahit papano, nagigising sa katotohanan itong si VP. Ang tagal naman ng loading nito, ng lola nyo. Nagpanting naman ang tenga ng ilang ding magbabatas sa Kamara nang sabihin ng Vice-Presidente sa sulat niya na deserve daw ng mga Pilipino ng maayos na gobyerno. Bala tuloy ni Manila Representative Joel Cua, magaling lang daw sa matatamis na salita si VP Sara. Pero kapag tanungin sa mahalagang issue, puro lang daw drama. Tinawag din niyang komedyante ang Vice na panay selfie raw at feeling artista. Pero wala raw resibo ng aktual na nagawa at kung ano ang ginawa niya sa kanyang budget mula noong 2022 hanggang 2024. Para naman kay UST Political Science Professor Froilan Calilong, malinaw na puoposisyon na si VP Sara bilang oposisyon ng Administrasyong Marcos. Political strategy rin daw ito ni VP Sara. She really is trying to position herself as the voice of the opposition, advocating for systemic reform. I think this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership. Para naman sa kilalaring oposisyon ng Makabayan Bloc, hindi raw nila kailangan si VP Sara sa hanay nila. Bagamat sang-ayon sila na deserve ng mga Pilipino ang Sakit nun! Sakit nun! Umaagree sila na Filipino deserve better pero hindi ka namin kailangan.
Sakit nun. Grabe naman magsalita itong makabayan. Grabe naman magsalita itong si Franz. Lubog na nga, nilubog nyo pa? Yan yung napapala ng mga taong desperado, no? O ngayon, kayo tuloy yung napahiya. Ano, Inday? Magsasalita ka pa ba? Kaloka. Mas maayos sa pamamalakad ng gobyerno, hindi naman daw kailangan na Duterte o Marcos lang ang iluluklok sa pwesto dahil pwede rin itong manggaling sa masa. Wala pang bagong tugon ang Malacanang sa mga batikos ni VP Sara. Pero sa isang event kanina ni Pangulo Marcos, Ito ha, pakinggan nyo. Pakinggan nyo, nagsalita na po si PBBM. Simpleng banat lang to pero malaman to mga minamahal. Pakinggan nyo ha. may binanggit siya tungkol sa mga buwabatikos. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place. Ayan. Narinig nyo yung sinabi ng ating presidente? Kung tayo ay ginugugol natin ang oras para dito sa pambabatikos na instead na nagtatrabaho tayo, paano tayo uunlad? Diba? Tama nga naman. O, paano tayo uunlad? Paano uunlad ang bansang Pilipinas kung yung oras natin, inuubos natin sa pambabatikos na instead sana nagtatrabaho tayo? O, kailan ka magtatrabaho, BP? Yan na lang ba yung gagawin mo forever, mambabatikos? So sana, ang ginawa mo na lang, naging rallyista ka na lang. Sumama ka dun sa mga nagraraling mga dilis. Kaysa sa maging VP, naku Diyos, get out! Grabe yung, oh my God, the nerves. Diba? Kung wala ka din namang gagawin, get out! Kasi hindi po mag-i-improve ang bansang Pilipinas kung puro tayo batikos na instead suportahan natin ang administrasyon para po sa ikabubuti ng ating bayan. Akala mo ang galing-galing kasi makapagbatikos wagas. Pero nung panahon ng ama mo, diba? Sana naging better na ang Filipino ngayon kung nung panahon pa ng ama mo, better yung kanyang pamamalakad. Kaso ano yung ligasiya ng ama mo? Nag-iwan ng trilyong utang. Iniwanan ba naman tayo ng trilyon na utang tapos pinangakuan tayo ng 15 big project tapos ilan lang yung natupad doon? 3, 4. Diba? Tapos naging accomplishment pa nila yung AJK na yan. Oy, by the way, mga minamahal, siguro one of the reason din ito kaya nagmamaktol si Inday is yung sa ICC. Kasi natutunugan na din talaga nila na malapit na nga ang ICC sa Pilipinas. So, nung natunugan na nila yan, doon na din, napansin nyo doon nagsimulang magmaktol si Inday or yung pagkagaling niya doon sa sa Germany kasi 'di ba naispatan siya na habang binabagyo tayo nandoon yung BP natin nanonood ng concert, siguro pang cover up lang to sa kanyang issue. Pwedeng ganun 'di ba mga minamahal? Actually, pwedeng ganun yung scenario na kaya nagmamaktol si Inday. Una, syempre, ama niya pa din yun. Diba? Ama niya pa din si Digong. Tapos, yung kawalan niya nga ng security kuno. Ay, Diyos ko, public servant ka. Ano ka ba? Public servant ka, diba? Malamang sikat ka. Inilik ka, vice presidente ka, so lahat ng galaw mo makikita. Diba? So, nagmaktol siya kasi nabisto siya eh. Nung panahon na tayo binabagyon, pumunta ng ibang bansa, lumipad ng ibang bansa para manood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Inuna mo pa yung pagiging fanatiko mo kaysa unahin ng Pilipino. Tapos palusot niya, hindi matagal na kasi nakaschedule yun. Bakit? Yung bagyo, pinili ba namin na ma-schedule siya sa panahon at araw na yun? Kasi guys, kung matalino ka, kung mayroon kang utak at puso para sa Pilipino, pwede mo namang sabihin na, anak, ma,
pa, daddy. Kayo lang muna mauna. Kasi may gampanin pa si mami. Kayo lang muna mauna doon. And after ng bagyo, susunod ako. Kung hindi man ako makahabol, at least may get together tayo doon, 'di ba? Pwedeng ganon. Kaso anong ginawa ni VP? Nananalasa yung bagyo, nananalasa din yung kanyang pagiging bobo. Pumunta doon sa Germany. Tapos nung nahuli, nagngangawa, nagmamaktol. Una niyang ginawang palusot yung kay Marbil, yung about sa security, binatikos niya, 'di ba? Tapos ngayon na nakauwi na. Talagang literal na naging kritiko na. Kung dati impacto, ngayon talaga demonyo na yung nakikita natin. Diba mga minamahal? So we deserve a better. We deserve a better pero hindi sa'yo. Kasi, ikaw na nabuhay lang dahil sa kasikatan ng ama mo? Really? We deserve a better? Wala kang magandang credential? Ganito guys mga minamahal, sino si Sarah kung wala ang kanyang ama? Diba? Sino si Sarah kung hindi kilala ang kanyang ama? Diba? Nabuhay sa kasikatan ng ama mo, ikaw. Tapos sasabihin mo, na-expect mo na magiging better kami? Pag ikaw? Ano ba na magandang nagawa mo? Pati mga kapatid mo, ano magandang nagawa nila? Utot nyo? Ayan. So, instead na bumango yung pangalan mo, bumantot ka pa. Tingnan mo yung nasa survey, yung pangalan mo. Kita nyo yun, guys, yung pangalan niya sa survey. From 20 down to 16. Basta 4 yung ibinaba. Diba? Yung sa survey niya. Diyos ko. Hindi ka pa nga sumisikat, laos ka na. Wala nagpakita agad ng tunay na kulay. 'Di ba? Iba talaga si Lenny. Si Lenny noon hindi siya mapagpanggap. Unang-una pa lang pinakita niya na ganun talaga siya. Pero lahat tinanggap niya yun. Yung konting security, yung tinatapyasan yung kanyang budget, tinanggap niya yun, hindi siya nagreklamo. Tapos ikaw, mayroon siya panibagong paninira Nagsalita siya kung bakit umalis siya sa DepEd dahil daw sa budget. Putang ina, puro na lang budget yung nasa utak ni Inday, no? Puro na lang budget, yawa. Wala na bang iba? Ha? Nag-resign ka dahil sa budget? Tapos sinisisi mo pa sa ating gobyerno? Ay, nako. Ang laki na nga ng naging budget ng sektor ng edukasyon. Binigyan ka ng almost 8 trillion if I'm not mistaken, 'di ba? Yung pinakamalaking budget ng bansang Pilipinas ay napunta sa health at sa'yo. Tapos, hindi ka pa din satisfied? Kulang pa din? Nagngangawa ka pa din? Ay, nako. We deserve a better. Pero hindi sa'yo. Dami niyang satsak. Parang burat Nakakaloka mga minamahal. Ewan ko ba dito? Sabi ko nga sa inyo, yung mga dilis, utak pulpul Tingnan niyo si Sarah. Parang may sintu-sintu na din kung mag-isip. So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.